Uy, hello, what's up mga nakama? Lansky here. So, yun mga nakama, tuloy natin yung kwentuhan natin about nung nakaraan patungkol sa isang kabayan natin, no. Mapangalanan ko na si Pintong Man, no. Napapanood ko talaga siya sa TikTok, no. Ngayon, ang nangyari kasi mga nakama, may nag-report nga daw sa kanya, no. Tapos sinabi niya na kilala na niya, Pinoy daw. Ngayon, ang point ko lang dito mga nakama, no, ang pag-usapan lang natin, ang dami ko napapanood doon sa TikTok na sinasabing nagpa-part-time siya kaya siya nahuli kasi nga bawal. Oo. Pero para sa akin, hindi naman siya, hindi, iko-correct ko lang. Although, part-time tsaka sideline, hindi, parehas na hindi ko dito. Hindi acceptable, no? Parang, hindi pwede, no? Kasi yung sa kanya, side hustle, mga nakama, no? Kasi nga, yung live selling, para sa akin, no, sideline nila yan, hindi nila yan part-time. Although, kung pumunta ka rito, tapos yung amo mo talagang into social media platform na inutusan ka mag-live selling, wala tayong magagawa doon. Kasi kung yun yung kontrata mo, no. But anyway, no, part-time tsaka sideline, hindi po siya parehas. Pero para sa akin, yung ginagawa ni Pintong Man, sideline yun, side hustle, no. Yun lang, walang masyadong issue doon. Pero ang issue ko lang dito, kasi nga, kung Pinoy man yung nagsumbong, ang problema, kung sinumbong niya si Pintong Man, it means maraming matadamay dito na live seller o yung mga nagla-live selling. Bakit? Kasi nga, may nabasa ako sa, yan, panoorin nyo na lang, basahin nyo na lang mga nakamano. May nag-post din kasi doon, pinost to bilang comment, no? Which is nabasa na rin ng marami siguro. Tapos dito nakasulat dito na hindi nga pwede yung mga profit making activities outside sa work mo is hindi pwede, no. Tapos dapat ipaalam. Hindi ko alam kung tama. Sabi niya dito kasi or profit making activities in Taiwan must comply the reasons for residents and the scope of their work permits, no. So dapat related din siya. Tapos dito sa baba niya mga nakama, in foreign colleagues sell their product live stream through social platforms failing to meet the standards may involve violation. Tapos papauwin pa. So ang point dito mga nakama, kailangan mong i-follow. So what I mean, para sa akin, hindi ko alam kung totoo kasi kababasa ko lang din to, hindi ko kasi alam eh. Actually gusto ko rin mag-live selling pero maging live seller pero ewan ko, siguro hindi pumapabor sa akin. Tapos, yun nga mga nakama, no, kailangan mong may i-meet na standard. Ewan ko kung totoo. Paki-comment na lang mga nakama. Sabi ko nga sa iyo kung totoo to. Itong nabasa nyo na pinost dito sa comment sa isang vlog, no, na kailangan mo i-meet, no. So it means, sabi ko nga, si Pintong Man, mga nakama, hindi siguro niya sinunod yung kalakaran ng pagiging live streamer kaya siya sinumbong. Or the other way around. Onsehan, ano ba, o inggitan talaga, o hindi ko alam kasi hindi natin alam, no. So, yun, kaya tulong na lang mga nakama kung totoo yung pinost na yon. Kung hindi to totoo, so it means may other reason. Pero kung totoo to, it means lang si Pintong Man hindi niya sinunod yung regulation ng pagla-live selling, no. So, yun, wala na masyadong issue mga nakama, yun lang yung gusto ko. Pero at the end of the day, naisip ko rin, kawawa din naman yung tao, no, pinauwi, no. Sabi nga niya, hindi nyo alam kung bakit ako nagsa-side hustle kasi nga ganito. Oo, may kanya-kanya tayong reason mga nakama, no. Pero ang ko lang kay Pintong Man, no, hindi niya maplipilis kasi yung mga tao, eh. Lalo't hindi niya kilala, kung kahit alam niyang Pinoy, kung hindi niya kilala yung pagkatao ng taong nagsumbong, walang silbi din. Hindi mo mapipilis na manahimik sila. Kahit sinabi mong, unang-una sa lahat, sa'yo na mismo nang galing na bawal is bawal. Pero ang problema kasi bossing, tol, na hindi mo sila ma-please. Kaya hindi para-parehas ang taong pag-iisip. Nandiyan talaga yung ganyan. Mentalidad. So, yun. Wala mga nakama, pinag-usapan lang natin, no. Ingat tayong lahat. Bye-bye. Sa again.